Samantala, naramdaman din po ng mga residente ang lindol na tumama sa lalawigan ng Batangas. Sa Denise Osorio sa detalye, live Denise. Ryan, liyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Calaca, Batangas, pasadong hating gabi kanina. Nakunan ng mga CCTV camera ang malakas na pag-uga ng mga gamit at pader habang malakandol sa Batangas probinsya. Sububasak ang pahay. Kwento rin Rainier, natutulog silang magkapatid nang bigla siyang magising dahil sa pag-uga ng kanyang hinihigaan. Hindi ako sumalampag. Yung pagtingin ko, yung pader namin, yun nga bumagsak na. And luckily naman, yung pader naman po namin is palabas bumagsak, hindi sa paloob. Kaya, kasi kung sa paloob yun bumagsak, dalawa kaming natutulog ng kuya ko na pwedeng mabagsakan. Hindi na nakatulog ulit sina Rainier at ang kanyang pamilya sa takot na posibleng bumagsak ulit ang iba pang bahagi ng pader kung sakaling magkaroon ng aftershock. Yung pader po na bumagsak, may crack din po dahil din po sa dating lindol. Ayon kay FIVOC Science Research Specialist Gail Rivera, as of 4 a.m., 14 na aftershocks pa ang naitala sa Calaca. Ngunit mahihina lamang ang mga ito at hanggang ngayon wala pa rin iniulat na pinsala o nasaktan. Tiniyak din ng FIVOX na walang tsunami warning. Naitala ang epicenter ng lindol 2 kilometro hilaga ng Calaca, may lalim na 10 kilometro. Pinakamatindi ang intensity 5 sa Calaca mismo, habang intensity 4 ang naramdaman sa Alitagtag, Cuenca at Tagaytay. Ramdam din ito sa iba pang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Intensity 3 ang naitala sa Quezon City, Santa Rosa sa Laguna at Puerto Galera, habang intensity 2 naman sa Makati, Malabon, Bataan, Rizal at Calapan. Kabilang ang intensity 4 sa Batangas, Cavite, Muntinlupa at Quezon. Ryan, ayon sa FIVOX, makikipag-ugnayan sila sa Office of Civil Defense para maimbestigahan kaagad kung directly related ba ang pagbagsak ng pader ni Rainier kagabi doon sa nangyaring lindol. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa FIVOX, Quezon City. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Denise Osorio.